Tayong lahat ay manalangin. O God, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang nag-iisa naming Diyos, nag-iisang Diyos na walang katulad, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na Ikaw ang aming kasama sa oras na ito, Panginoon, dahil Ikaw ang aming pinupuri, Ikaw ang aming pinapanampalatayanan, Panginoon, at sa iyo kami magtiwala sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat muli sa iyong mga salita, Panginoon, sa iyong mga mensahe na iyong dadalhin ng iyong lingkod, Panginoon, sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Basbasan mo ang iyong gawain, Panginoon, sa oras na ito, dahil hindi po namin ito gawain, kundi gawain mo ito, Panginoon. Gawain na iyong banal na Espiritu Santo na siyang aming gabay, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. I'm going to have to use a word today and ask you, DJ, to try to help me. Meron daw siyang gagamitin na salita ngayon at yun nga, sana ay masabi ko ng maayos. I want to talk to you about there being one Lord and one faith and one God. Gusto kong ibahagi ngayon sa inyo ang patungkol na sa iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang Diyos. And the reason I want to speak to you about this is because of an existing problem that exists all over the world. At kaya ko gusto ito ibahagi sa inyo dahil sa isang problema na matagal na nakikita sa buong sanlibutan. The problem is polytheism. Ang problema ay politeísmo. Theismo. Polytheism is the idea of having many different beliefs. Ito yung politeísmo ay ito yung ideya na ang isang tao marami siyang paniniwala. And different forms of worship. Marami siyang iba't ibang uri o iba't ibang klase ng pagpupuri. Whether it comes through culture. Pwedeng yung iba doon ay nanggaling sa kultura. Or religion. O sa relihiyon. And religion of any sort. O kahit ano pa mang relihiyon yon. And all those different ideas is what the word polytheism means. At yung iba't ibang mga ideya na yon, yun yung bumubuo kung ano yung politeísmo. I mean, people have many different ideas of what they believe in and what they believe. Ito yung ibig sabihin nito, ito yung isang tao na marami siyang iba't ibang ideya na kung ano yung gusto niyang paniwalaan. I preach the gospel of Jesus Christ. Amen. Ang pinapangaral ko ay ang salita ni Jesucristo. There's only one God that created the heavens and the earth. Amen. Na meron lamang iisang Diyos na lumikha ng langit at lupa. He is the one Father of the Lord Jesus Christ. Iisang Ama ng Panginoong Jesucristo. He is the one that sent His own Son into this world to atone Amen. for the sins of the Siya yung world. nagpadala ng kanyang bugtong na anak upang tumubos Thus sa kasalanan ng sanlibutan. there is only one Lord Jesus Christ, Kaya dahil doon ay meron lamang iisang Panginoon na si Jesucristo, one faith and teaching, isang pananampalataya at katuruan, and one God, at iisang Diyos who is the Father of all, na siyang Ama ng lahat, Creator of all, lumikha ng lahat, the sender of that one Son. siyang nagpadala ng nitong bugtong na anak. And there is salvation in no other name except Jesus. Amen. At walang kaligtasan sa kahit na anumang pangalan kundi sa pangalan lamang ni Jesucristo. This is the reason that Jesus said that as many as believe on Jesus Christ and are baptized shall receive His Holy Spirit. Ito yung sinasabi ni Jesus na kung sino man ang maniwala sa Kanya at mabautismuhan sa pangalan niya. This is the reason many people do not want to be baptized in water in Jesus' name. Ito yung dahilan kung bakit marami ang ayaw pa rin na magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. It's because they're holding to other opinions and beliefs. Amen. Dahil meron pa rin,
meron pa rin silang pinanghahawakan ng mga paniniwala at mga opinyon. And therefore, they don't want to identify with the living Christ through water baptism. At dahil doon, ayaw nilang sila ay, kumbaga, kumbaga sila ay maging isang kabilang o makilala sila na sila ay na kay Hesukristo. See, when you're baptized in water in Jesus' name, you are being baptized to Him because He's the one that died for your Amen. sins. Kung ikaw ay mababautismuhan sa pangalan ni Hesukristo, ikaw ay nababautismuhan sa Kanya dahil alam mo na siya yung namatay para sa kasalanan. You see, if you are a Catholic prior to hearing the gospel, Ngayon, kung ikaw ay isang Katoliko bago mo narinig yung salita ni Hesukristo, you're already troubled when you hear me preach the truth. ikaw ay nabagabag nung narinig mo ako na nangaral ng katotohanan. And if you receive Christ through my gospel, At kung yung tatanggapin si Hesukristo sa pamamagitan ng ipinapangaral ko na salita sa inyo, you want to have that testimony that I am baptized into Amen. Him because He died for me. Amen. Gugustuhin mo na magkaroon ka ng patotoo na ako'y nabautismuhan sa Kanya dahil siya yung namatay para sa akin. The Apostle Paul went through an area on his missionary journey, Meron si Apostol Pablo, meron siyang pinuntahan na isang lugar nung siya'y naglalakbay. and he found some believers in this certain area. Meron siyang mga nakita na mga mananampalataya doon sa isang lugar na yon. And he asked him, he said, "Have you received the Holy Spirit since you believed?" Sinabi niya, tinanong niya, natanggap niyo na ba yung banal na espiritu simula nung kayo'y naniwala? And they said, "No, we haven't even heard that the Spirit's been given to anybody yet." Sabi ng mga tao, hindi nga namin narinig na naibigay na yung espiritu niya. Paul said, "Well, how was you baptized?" And sabi ng Apostol Pablo, paano kayo nabautismuhan? He said, "We just heard John the Baptist, his preaching, saying that the Christ would come. That's all we've heard." Sabi niya, narinig lang namin si John the Baptist na paparating siya. So Kailangan naming mabautismuhan. we've not been baptized with any understanding except what John taught us. Kaya wala kaming ibang alam kundi kung ano lang itinuro ni Juan. And Paul said, "The Lord Jesus Christ has come and died and was resurrected." Hallelujah. Sabi ni Apostol Pablo na ang Panginoong Hesukristo ay dumating na at namatay at muling nabuhay. And when they heard this, they was baptized and received the Holy Spirit. Hallelujah. At nung tinanggap nila ito ay sila'y nabautismuhan sa banal na Espiritu. You see, this polytheism you have many different beliefs. Amen. Itong politeismo na to ay marami kang iba't ibang paniniwala. So why do you hold to these old opinions? Amen. Kaya bakit mo pa pinanghahawakan itong mga lumang mga opinyon na ito? Why don't you open your hands and turn loose of these things? Amen. Bakit hindi mo bitawan na, ibuka mo na yung mga kamay mo, bitawan mo na tong mga bagay na pinanghahawakan mo na to. And give yourself fully to this risen Christ. At ibigay mo na ng buong-buong yung sarili dito sa muling nabuhay na si Kristo. And be baptized in His name. At mabautismuhan sa kanyang pangalan. And the promise is you shall receive the gift of His Holy Amen. Spirit. At ang pangako ay yung matatanggap ang kaloob ng kanyang Espiritu. In Acts 2:38, Sa libro ng mga gawa, the Apostle Peter was preaching to them how lost they was. na si Apostol Pedro ay nangangaral sa kanila kung gaano sila kaligaw. And they fell under conviction. They said, "Men and brethren, what should we do to be At saved?" sila ay nakonbikto at tinanong nila si Pedro na, anong dapat naming gawin? And Peter said, "Change your opinion. Sabi ni Apostol Pedro, baguhin ninyo yung mga opinion nyo. Change your belief. Baguhin ninyo yung mga paniniwala nyo. Believe on Jesus Christ. Maniwala kayo kay Hesukristo. And be baptized in His name. At kayo'y mabautismuhan sa kanyang And pangalan. ye shall receive the Holy Spirit." At inyong matatanggap ang banal na Espiritu. Turn loose of your polytheism. Bitawan na ninyo yung pagiging politismo nyo.
many different religious beliefs. Maraming iba't ibang relihiyosong paniniwala. And let the Holy Spirit baptize you into the kingdom of God. Amen. At hayaan nyo ang banal na Espiritu ang magbautismo sa inyo sa kaharian ng Diyos. That you can be risen in the newness of life that Christ gives you. Na kayo ay muling mabuhay sa bagong buhay na kay Hesukristo. Why struggle ye against these different opinions? Bakit kayo naglalaban pa dahil dito sa mga iba't ibang opinion na ito? I see many of you people. Nakikita ko yun sa inyo, sa marami sa inyo. You're struggling between this belief and this belief and that belief and that belief. Andoon yung naglalaban yung isipan ninyo na dito sa paniniwala na to o dito sa kabila na paniniwala na to. It happened to me 2 years ago. Maraming taon nakalipas, nangyari na rin yan sa akin. I was in a terrible shape spiritually. Sobrang hindi maganda yung kondisyon ko. I was tossed to and fro from this doctrine and this denomination, having no hope. Na para akong parang binabato na salit-salitan sa iba't ibang denominasyon, iba't ibang paniniwala. I got to the point I said, God, who then can be saved? Kaya ako dumating sa punto na nagtanong sa Panginoon na, Panginoon, sino ngayon ang maliligtas? And finally I cried out to the Lord. At hanggang sa ako ay umiyak na sa Panginoon. And the Lord spoke to me. At nangusap ang Panginoon sa akin. He said, you're going to have to renounce all your prior opinions and beliefs Amen. if you're going to walk with me in my spirit. Amen. Sabi niya, kailangan mong talikuran lahat ng iyong mga dating paniniwala at iyong mga dating opinion kung gusto mong lumakad sa akin. And when I did, God gave me the gift of His resurrected Spirit in Christ. At nung aking ginawa nga, ibinigay niya yung kanyang pangako na kaloob na ang espiritu ng banal na espiritu na muling pagkabuhay ni Jesus. And since that day, I'm a lot like Brother Mariano. At simula nung araw na yon, ako'y parang kagaya ni Tatay Mariano, Brother Mariano. I'm a different man Ako'y ibang nilalang na because of the new life of Christ in my heart. dahil sa bagong buhay na si Hesukristo na nasa aking puso. And now all He teaches me now is just stay in pace with me, walk with me. Amen. Kaya ngayon, ang tinuturo niya sa akin ay lumakad kasama niya, kumbaga kasabay niya. He says, don't grieve me. Huwag mo kong papighatiin. Don't quench my spirit. Huwag mong pagurin yung aking spirito. Don't hurt me by entering back into sin. Huwag mo kong saktan dahil bumabalik ka sa iyong kasalanan. He said, I bore all your sin and took it away. Amen. Inilibing ko na lahat ng iyong kasalanan. Inalis ko na lahat yan. Walk no more in sin and unbelief. Huwag ka nang lumakad sa kasalanan at mga hindi maling paniniwala. Oh, and brother, I've been weak many times. Aking mga kapatid, ako'y sa maraming pagkakataon ay naging mahina. But He was awful faithful to me. Amen. Pero ang Panginoon ay lubhang at tapat sa akin. He said, keep your eyes on me. Na nagsasabing, panatilihin mo yung paningin mo sa akin. I'm your strength against all temptation. Hallelujah. Sabi Panginoon na ako ang iyong magiging kalakasan sa lahat ng mga tukso. Stay surrendered to me, Manatili kang nakasuko sa akin. and I'll get you home safely. At iuuwi kita ng ligtas. No harm will come to you. Walang kapahamakan ang darating sa'yo. Don't fear the devil, Huwag mong katakutan ng demonyo. but you only fear God that can destroy both your body and soul. Amen. Pero ang tayong katakutan mo ang Diyos na pwedeng magwasak ng iyong katawan at iyong As long kaluluwa. as you fear my Father, Jesus said, I'll walk with you. Hanggat kinatatakutan mo ang aking Ama, ay lalakad ako kasama mo. That means to reverence God and His judgments. Amen. Ang ibig sabihin nito ay tandun yung ating pagsunod at pagsuko sa Diyos. The Father teaches us what sin is. Don't touch it. Amen. Ang Panginoon siyang magtuturo sa atin ng kung ano yung kasalanan na huwag nating hawakan yun. Hallelujah. Amen. That's the little message I wanted to share with you Yun people yung munting today. mensahe na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Why do you still stand halt between these two opinions, back and forth? Bakit ka pa rin nandito sa gitna ng iba't ibang opinion na parang hinahata ka? Pinag-aagawan ka ng opinion na to. The Word of God says everything you do
do in the name of Jesus. Amen. Sabi ng Panginoon na lahat ng ginagawa mo ay gawin mo sa pangalan ni Hesukristo. Because He's the only Lord. Dahil siya lamang ang nag-iisang Panginoon. He's the only one that gives us this spirit of faith. Siya lamang ang nag-iisa na nagbigay sa atin ng espiritu ng pananampalataya. And there's only one God that's created and redeemed us all. Amen. At merong iisang Diyos na lumikha at tumubos sa ating lahat. So until you turn loose of all your religious opinions and prior beliefs, Christ will do you no good. Pero hanggat hindi na nyo binibitawan lahat ng inyong mga opinyon at mga dating paniniwala, walang maitutulong ang The Word of Jesus God sa inyo. says that God is no respecter of any man's religion. Amen. Sabi ng ang Diyos ay wala siyang kinikilala na kahit na sinong tao. God only has respect for one sacrifice, and that's His Son. Hallelujah. At meron lamang siyang isang kinikilala kundi yung inalay ng kanyang anak. And if you die At kung ikaw ay mamamatay, and will not take His name on because you're ashamed of Him, He'll be ashamed of you. kung ikaw ay mamamatay at iyong ikahihiya o hindi mo dadalhin yung kanyang pangalan, ay pagdating mo doon ay ikahihiya The ka rin Bible niya. says that salvation is found in no other name except the name of Amen. Jesus. Sabi salita ng Panginoon na ang kaligtasan ay tanging matatagpuan lamang sa pangalan ni Hesukristo. You know that when you're baptized in His name, you're renouncing every other thing. Amen. Alam mo na kapag ikaw ay nabautismuhan sa kanyang pangalan, ay tatalikuran mo ang lahat. And that's why you won't be baptized. Kaya ayaw mong mabautismuhan. Your religion is vain. Ang iyong relihiyon ay walang kabuluhan. And you're going to deny Christ for your religion? At kailangan mong talikuran yung iyong relihiyon para kay Kristo. Hallelujah. Amen. You got anything you'd like to say to one of you sisters? Naalala ko lang, ako may konting ibabahagi na nung ako ay ligtas. I remember when I got naalala ko nung ako'y naligtas, nandoon din ako sa punto na yon na parang kailangan kong pumili. Kasi lumaki ako sa isang simbahan, yun lang yung alam ko, yun lang yung kumbaga wala talaga akong alam na iba. So para akong alam niyo yung daan na kaliwa o kanan. Pili ka lang doon. Pagka hindi ka pwedeng maglakad sa dalawa eh. 'Di ba? So, pili ka lang doon. Nandoon ako sa punto na yon. At malaki talaga yung mabibitawan mo. Malaki yung kasi yun yung buong buhay mo sa sanlibutan eh. Yun yung buong, parang para sa'yo yun yung buong pagkatao mo. Tapos, nung naipangaral yung salita ng Panginoon, pinakita sa'yo na wala kang alam. Para ako yun yung unang-una kong naramdaman no na ano to, bago to. Tapos parang hindi ko alam kasi lumaki ako sa full gospel, tinuturo nila ang Panginoon. Pero bakit nung narinig ko yung salita, parang hindi ko pala siya kilala. Parang hindi pala, parang ano yung ginagawa ko dati. Tapos doon ako dumating sa punto na kailangan kong pumili. Hindi pwedeng sabay. Nung una naisip ko rin yun, na parang baka pwede yun. Pero hindi pala, kasi hindi siya pwedeng isa lang. Hindi siya pwede na sabay. Kailangan isa lang. At doon na nga na para kang pupili sa daan, saan ka lalakad. At nung dumating na ako sa punto na kailangan ko talagang pumili, papasalamat ako sa Panginoon. Praise you, Jesus, oh God. Akala ko, nakakatakot bitawan. Praise you, Jesus. Hallelujah. Na parang pag binitawan ko yung dati, parang mawawala na yung parang ano yung nangyari nun, parang hindi ko alam kung ano na ako pag binitawan ko. Pero nung nakilala ko, Panginoong Jesucristo, Praise you, Jesus, oh God. Thank you, Lord. All the glory belongs to you, God. nawala
pala kabuluhan lahat yun. Na tama lang na bitawan ko. Thank you, Lord God. Parang akala natin, lahat na lang. Parang kasi pag sinabing talikuran, lahat na lang. Paano yun? Wala na, balik ka sa umpisa. Oo, mga kapatid, pero ngayon, habang lumalakad ka, ang Panginoon na ang nagtuturo sa'yo. Bukas na yung mata mo. Hallelujah. Andyan na siya para gabayan ka. Kagaya nung binanggit ng kapatid kanina na sasamahan ka niya sa lakad na to. Praise God. Amen. Isa yan sa mga bagay na nakakatakot kasi parang mag-isa ka na lang. Pero ang totoo, kasama mo ang Panginoon. At siya yung mag-uuwi sa'yo ng ligtas. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Ating tandaan yung binasa kanina. Iisa lang ang Diyos. Iisa ang Ama at iisa ang pananampalataya. Naiyak ako dahil kanina nagising ako na ito ang sinasabi sa akin na dito sa mundong ito, maraming nagbibigay ng ilaw, maraming nagbibigay ng buhay. Pero wala tayong, sabi dito sa Biblia, isa lang ang nagbibigay sa atin ng isa lang ang Diyos, isa lang ang pananampalataya, at iisa lang ang Panginoon. Marami tayong pinapanginoon. Yun nga yung sinasabi na maraming paniniwala. Pinanghawakan natin itong paniniwalang ito. Kumbaga ang kamay ninyo, hindi nyo binitawan yung lumang paniniwala. Kaya parang ang hirap nyong lumakad. Hindi kayo tuwid ang paglalakad. Kumbaga ang paa ninyo, ang kabila nasa sanlibutan, ang kabila nasa langit. Bitawan nyo po yung kaliwat kanan na yan, kundi dito ka sa gitna. Magdesisyon. Kasi isa lang ang ating Diyos. Iisa lang din ang ating pananampalataya. Maraming pananampalataya din ang kultura. May pananampalataya din yan. May tinuro sa atin na pananalig. Lahat ng mga klase-klaseng simbahan, tinuruan tayo niyan. Kaya kanina habang nagising ako na ang sinabi sa akin nang hanapin mo ang panampalataya, ang pananalig na nagbabago sa atin. Kung ang pananampalataya natin na hindi ka binago, itapon mo yan, kapatid. Bitawan mo yan agad. Yun nga yung sinasabi natin, kapatid, kanina. Bitawan mo na yan kung hindi ka binago ng iyong panampalataya. Kung nabaptize ka sa pangalan ni Jesus at hindi ka ni binago at nandun ka pa rin sa luma mong pagkatao, anong baptism ang tinanggap mo? Anong panampalataya ang tinanggap mo na hindi ka nagbabago? Wala kang pagbabago sa buhay dahil ang Diyos may pagbabago sa Kanya. Yan ang ating pakatandaan, mga kapatid. Madali lang isipin. Kaya ang Diyos isa lang. Sabi niya, isa lang ako. Parang sinabi niya, isa lang ako, anak. Ako lang ang ama mo. Isa lang ako. Isa lang akong panampalatay. Huwag ka naman mananalig sa kung kani-kanino pa dyan. Ako lang dahil ako ang magbabago. Sabi kanina ang liwanag, ako ang magbigay sa iyo ng bagong buhay. Ang importante ito, ang bagong buhay natin. Hindi na tayo yung kagaya sa nag-aligaga, hindi na tayo yung buhay natin dati na wala nang makitang pera sa ating kung saan-saan na tayo, nanggagancho na tayo, kung saan-saan na tayo, hindi na tayo mapakali, kung kanina-kanina na tayo maglapit-lapit dyan,
maggawa-gawa ng salisalita para lang makapangutang tayo, mga kapatid. Hindi na yun. Lumuhod ka sa Diyos. Ang Diyos nakakita sa iyong katapatan, sa puso mo at pangangailangan mo. Ang sabi niya, lumapit lang kayong lahat sa aking napapagal at ang bigat ng luba. At kayo bigyan ko ng kapahingahan. Ang kapahingahan na ito na binigay ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay walang katulad dahil nag-iisa lang ito. Ito yung magbagong buhay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Purihin ang ating Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon. Huwag kayong mag-alala kasi ako dati din akong napakasolidong Katoliko. Kung Katoliko kayo ngayon, baka ako pa yung sobrang solido. Kaya nga ako nagpapalagay talaga ng kung ano-anong parapernalya na yun. Pero ang Diyos, nung nalaman ko na may nag-iisang Diyos dito sa Biblia, na ang Diyos pala ay buhay, ang Diyos pala ay totoo, hindi pala siya nagiging Diyos na purmahin mong bato, purmahin mong kahoy, hindi pala yun. Nung naniwala ako, talagang tinapon ko lahat. Ang mga parapernalya ng aking kapatid, sinunog ko talaga yun. Bilang pag-ano ko sa Diyos na totoo ka, Panginoon, talagang ikaw pala ay buhay at totoo. Kaya ginabayan ako ng Diyos. Purihin ang Panginoon, hindi niya ako iniwan, ni pabamayaan man. Nabuhay sa akin ang salita niya, hindi kita iwanan, ni pababayaan man. Na kahit kailan, nandito lang ako, tapat ako sa iyo. Napakabuti ng ating Diyos, mga kapatid. At palagi nating tandaan na kapag ang ating pananampalataya o Diyos na ating paniniwala ay hindi tayo binago, ang wala tayong pagbabago, hindi yan ang Diyos. Diyos yan ng sanlibutan o Diyos yan ng kultura. Diyos yan, pananampalataya yan sa ating kultura, tradisyon, panampalataya yan sa mga grupo-grupo na nagturo at na nagturo sa atin. Bitawan mo na yan, kapatid. Bitawan mo na yan. Yan yung sinasabi sa ating mga ngaral kanina. Bitawan natin yan. Para ang Diyos na mismo, kumbaga, nandito na ako, anak. Magpakandong ka sa akin, kargahin kita. Kargahin tayo ng Diyos. Inako na niya lahat ang paghihirap. Tandaan niyo, sino bang namatay sa atin sa krus ng Kalbaryo? Inako niya na lahat, mga kapatid. Ang atin lang ngayon ay paniwalaan siya. At maging isa lang ang ating isipan sa Kanya. Dahil yung binasa ngayon, isa lang ang Diyos. Ang laki nga, oh. Yung sinasabing isa dyan, capital letter yan. Nag-iisa lang siya. Isa ang Ama, isa ang panampalataya, at isa ang Panginoon. Bakit ang dami nating Panginoon? Ang dati nating tinatawag na Ama. Dati, ang dami nating tinatawag ng panampalataya. Ang dami nating pinaniwalaan. Kaya hindi tayo nagdidesisyon talaga kung kanino tayo. Kami lamang ay nagpapatutuo sa inyo dahil buhay namin ganun dati. Nagpatutuo kami sa inyo ngayon. Dahil kung ganyan din kami dati, kagaya ni DJ, si DJ ang number 1 na dahil lumalaki. Kumbaga wala siyang pinasukan na ibang relihiyon, hindi kagaya sa akin na nagkatoliko muna ako. Ito talaga si DJ ay diretso sa full gospel. Nandoon, nakaupo lang doon na walang naiintindihan. Kagaya ng aking kapatid na si Dennis kanina, nag-usap kami, nag-sharean din kami. Alam mo, sabi ko, di ba ang tagal mo ring nakaupo sa TGC? Ang tagal mo ring sa mga full gospel. Pero wala kang naintindihan doon. Kasi hindi buhay ang sinusundan mo. Patay ang pangangaral. Kaya nga mga kapatid, sundan natin ako, binalik sa akin kanina, ang sabi sa akin sundan mo ang buhay ni Jesus. Yang buhay na yan ni Jesus, yan ang ating sundan, mga kapatid, dahil may tagumpay yan at may pagbabago yan. Kung wala tayong pananagumpay sa ating lumang pagkatao na puno ng kasalanan, mga kapatid, magdili-dili po tayo. Umiyak kayo, manalangin, itupi ninyo ang inyong mga tuhod at
humiling kayo sa Diyos kasi ang Diyos nandyan lang, nag-antay lang. Kumbaga, anak, nandito lang ako. Sambitin mo ako, tawagin mo ako, nandito lang ako. Nakakalimutan natin lagi ang ating Ama. Nakakalimutan natin lagi ang ating Panginoon. Ang sabi ng ating mga ngaral kanina, ibibigay niya ang banal na Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu Santo na yan, yan ang magturo at maghikayat sa atin na siya ay totoo. Alam mo bang nagpatotoo din siya na totoo ang Diyos Ama na sa langit. Totoo siya. Eh, bakit tayo? Hindi pa tayo na. Wala pa tayong tunay na pagbabago. Marami pa tayong pinaniwalaan. Marami pa tayong haka-haka, marami tayong paniwala, lalo na yung mga luma nating napakinggan na tinuturo sa atin. Bitawan na natin yung mga kapatid kasi ang tunay na pagsisisi ay pagbabago. Hindi yung nagsisi ako sa kasalanan ko, huwag yun, hindi yun. Tapos bukas gagawin mo na naman. Ang ibig sabihin kasi ng pagsisisi ay nagbabago ka. Wala na, anong sabi kanina? Kung mayroon tayong gagawin natin sa lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi siya na yung buhay natin. Siya na yung bagong buhay natin, mga kapatid. Hallelujah. God. Ang Diyos hindi tinatawag ng Diyos ang napakatalino, mga perpekto dyan. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Ang tinatawag niya, tayo mismo. Kung ano ka ngayon, ipagkaloob mo sa Kanya yan. Dahil siya yung bahala na magbago dyan. Siya yung bahala sa buhay natin. Siya na yung giya natin. Mga kapatid, napakabuti ng atin. Meron tayong Diyos na hindi kaiwanan ni pabayaan man. Sa Kanya ka manalig. Sa Kanya ka magmanampalataya. Siya lamang ang iyong tawagin. Purihin ang Diyos sa hapon na ito. Praise God. You know, when you study the Old Testament scriptures, Kung babasahin ninyo yung mga lumang tipan, you'll find that the first commandment in God's law is this. na makikita ninyo na ang unang kautusan ng Diyos. How is it God says you can have any other gods beside me? Yan. Sino nagsabi sa inyo na pwede kayong magkaroon ng, paano mangyaring pwede kayong magkaroon ng maraming Diyos maliban sa akin? The Spirit of the Lord is speaking to some people today. Ang Espiritu ng Panginoon ay nangungusap ngayon sa mga tao. And I'm going to speak it just like I received it. At aking sasabihin ito kung paano ko ito natanggap. Kaparehas kung paano ko ito natanggap. If your God is found in your religion, Kung ang inyong Diyos ay matatagpuan sa inyong relihiyon, go serve Him. sige, paglingkuran nyo siya. But it won't help you in the day of judgment. Pero hindi niya kayo matutulungan sa araw ng paghahatol o God paghukom. said if there's any other gods in this universe, He don't know of them. Yeah. Sabi ng Diyos na kung meron mang ibang Diyos dito sa sangkalawakan, hindi niya kilala yung mga yun. And the only way you can know this living God is through His Son. Amen. At ang tanging paraan upang makikilala ninyo na merong buhay na Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang anak. His resurrection is proof that God wants to give you the Spirit of His Son. Amen. Yung kanyang muling pagkabuhay ay patunay na gusto ng Diyos na ibigay ang espiritu ng kanyang anak sa inyo. And in that way, At sa paraan na yon, the Lord becomes your Savior. ang Panginoon ang magiging inyong tagapagligtas. If you're ashamed of Him, go serve your God. Kung kinahihiya nyo siya, sige paglingkuran nyo na lang yung Diyos nyo. It's no wonder you can't receive the Spirit of Christ. Hindi nakakapagtaka na hindi ninyo matanggap ang espiritu, hindi nyo pa rin natatanggap ang espiritu ni You are Kristo. ashamed of Him. You want to hold to your false God. Dahil ikinahihiya nyo siya, mas pinanghahawakan ninyo yung inyong huwad na Diyos. And if you die that way, God will condemn you to outer darkness. At kung kayo ay mamamatay na nasa ganyang kondisyon,
ang Diyos ay kukondenahin kayo sa kadiliman. Salvation is found in no other except Christ Jesus the Lord. Amen. Ang kaligtasan ay tanging matatagpuan tanging kay Hesukristo lamang. So why would you struggle between these two opinions? Kaya bakit nandoon pa kayo sa pagbubuno dito sa dalawang opinion? Go serve your false god. Sige, paglingkuran nyo na lang yung inyong huwad na Diyos. And God, the Lord Jesus Christ, will never commit himself to you At hindi bibigay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili sa inyo. because you won't commit your soul to him. Dahil ayaw mong isuko yung iyong sarili sa kanya. Praise the living God. Purihin ang buhay na Diyos. I hear these words that come with power tonight. Naririnig ko itong salita na ito ng may malakas na kapangyarihan ngayong araw, ngayong gabi. Hallelujah. You better commit yourself to Christ and turn loose your false Amen. gods. Dapat na ninyong isuko ang inyong sarili kay Kristo at talikuran yung inyong huwad na Diyos. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Hesukristo. Lahat ng papuri, pagdakila, para lamang sa iyo, aming Panginoong Hesukristo. Father God, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, O God. Tunay na hindi mo kami pinababayaan, Panginoon, ni minsan man, O God. Salamat, O Diyos, na patuloy at patuloy mo kaming inaabot, patuloy at patuloy mo kaming tinuturuan sa pamamagitan ng iyong lingkod, O God. Purihin ka, Panginoon, at Lord Jesus, dalangin ko rin ang lahat ng mga tainga na makinig nito, Panginoon. Habang i-upload itong video na ito, Panginoon, alam ko, O Diyos, na mayroong nakikinig nito, Panginoon. Lord, kumbinsihin mo sila, Panginoon. Ang iyong Holy Spirit ang magkumbinsi na totoo ka, O Diyos. Totoo ka na buhay na Diyos. Hallelujah. Na hanggang ngayon, ang kapangyarihan ng iyong dugo sa pagligtas ay buhay na buhay, Panginoon. Ito lamang ay aming paniniwalaan, O Diyos, dahil nag-iisa kang Diyos na buhay. Purihin ka. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Amen.